Si Kung Rodante Marcolita ay back-apo ng buong Iglesia ni Cristo. At hindi lamang po yan ay may usap-usapan po na pati po yung ibang religious, big religious group ay ito po ay nangakong dadalhin din po nila si Kung Rodante Marcolita doon po sa Senate bid sa 2025. Pakinggan po natin si Kung Rodante Marcolita. Kailangan mailagay natin ang ating bansa doon sa tinatawag nilang upper middle income status. Okay. Kasi sa ngayon, tayo nasa low middle income status. Yun pala yung estado natin ngayon. Kung titingnan mo yung report ng World Bank, sinabi ko ito kay Secretary Balisacan. Secretary Gago, kung titingnan po ninyo yung ulat ng World Bank, ito lamang July, itong Hulyo, sinasabi dyan, ang Pilipinas na lamang ang naiwan sa original members ng ASEAN na hindi pa nakaka-graduate to sa low middle income status. Ganun po pala Kaya kung halimbawa, nagsabi nila itong budget na to ay makakatulong para ang ating bansa ay mapunta sa estado na yon. Maganda naman talaga ang mangyayari dyan kapag tayo napunta ron. Opo. So ang target nila ay dalawa. By 2028, ito yung pinaka wakas ng termino ng ating Pangulo, Yes po. ay nilalayo nila na ma-achieve natin yung dalawang bagay. So mailagay tayo doon sa upper middle income status. Ang ibig sabihin mo dyan, Opo. sa estimate, yung tinatawag na per capita income, bawat isang Pilipino na nabubuhay dyan, ang kanyang katapat na income Oo. ay dapat hindi bababa sa $8,000. $8,000. So kung halimbawa, i-multiply mo yan sa 56, Opo. magkano kaya yun, Nelson? Baka naman gusto mong kwentahin. Ano yan? $8,000 in 1 month, 1 year? Or 1 year yan. Yan ang share ng bawat isang Pilipino sa national income. Opo. Kasi per capita ang tawag eh. 3,000 times 56, Oo. 448,000. So, ang katapat ng bawat isang Pilipino, 448,000 pesos. Oo. Kapag ganun ang naging estado natin, yun ang katapat na income ng bawat isang Pilipino. So, measure yun ng pagiging ganap na medyo nakakaluwag ka na. Kasi ngayon, ang ating per capita, nasa $4,000 lang. Sa Makati, ang gusto nila mangyari dyan, before the term of the President ends by 2028, nakapunta na tayo doon. Nakagraduate na tayo doon sa estado na yun. Ngayon, yun ang isa. Yung pangalawa naman, tinatarget nila, kasi magkadikit ito eh, yung ating poverty incidence level. Ito yung level na kung saan ay nakikita nila yung karamihan ng mga mahihirap na kababayan natin. Ang sabi nila, by the end of 2028, yung poverty incidence rate dapat 1 digit na lang. Kasi ngayon, 19.8 yata. 19.8%. So kung 1 digit na lang, dapat 9% na lang. Tama ba, Jen? Oo, tama po ko. So kapag naging 9%, di maganda. Ibig sabihin, talagang mapapaunti mo. So by the end of 2028, sabing ganon, dapat ang mahihirap ay 9% na lang ng ating population. So magiging siyempre, bilang isang kinatawan ng sektor na yun, gusto kong ganun nga yung mangyari. Kaya ang pagtatanong ko, posible bang mangyari? Sabi ko ganyan. So yun sana ang linya ng tanong po. Ang linya ng tanong ko, ako po gusto kong ganun ang mangyari. Oo. Ang totoo niyan, halimbawa, lalong gumanda pa halimbawa yung nangyari. Halimbawa, by 2028, wala nang mahirap, zero. Napaganda eh. Nawala yung sektor ko ngayon. Jackpot yun pagka nagagano. Wala na sektor ko, so hindi na ako pwedeng mag-congressman representing that sector dahil wala na sektor na yun. Wala nang urban po. Pero, magiging maligaya ka din. Kasi, okay, kita mo naman, wala nang mahirap. So, kaya kong isakripisyo yung posisyon ko bilang congressman na nagre-represent sa kanila kung wala na talagang mahirap. Okay, sabi ko, paano kaya natin mapangangatawanan yung dalawang targets na yon? Kasi meron tayong problema. Ngayon, tsaka ko ngayon sana ilalatag
yung ginawa naming batas na kung tawagin, Magna Carta po. Magna Carta po, opo. 2 years ago po, bago nang naipasa yan, di ba? Kayo isa sa mga proponent ng batas na yan. Hindi, 2019 pa yun. Ganun ba? Tama. 2019, pero ang hindi nila nalalaman, ang ginugo ko dyan, hindi lang naman ako, hindi ko naman pwedeng kunin ang kredito na ako lang ang gumawa niyan. Aha. Pero sa simula niyan, kasama na ako hanggang sa kahuli-huli yan. 15 taon bago namin maipasa yan, Jen. Tama po kayo, Kong. 2004 eh. Opo. Kasi pinag-uusapan natin sa programa yan, Kong. Naipasa natin, namin 2019. Oo. Ganon katagal, ganon kahirap. 5 pangunahing pangangailangan yan kung nang mahirap, ha? Nandyan ang 5 pangangailangan ng Yes. mahirap. Yung karapatan, hindi pangangailangan. No? Karapatan ng garbo. Yung karapatan niya sa pagkain. Yan, opo. Yung karapatan niya sa gamot. Sa kanyang kalusugan. Yung karapatan niya sa disenteng pabahay. Yung karapatan niya sa kalidad na edukasyon. At yung karapatan niya sa anak buhay. Opo. 5 yun. Napaka-ideal yan, Kong. Ngayon, sabi ko, paano kaya natin ma-achieve yung 2 targets na yun? Samantalang ngayon, yung tinatawag na implementing rules and regulation na dapat sana'y nagawa sa loob ng 6 months. Yung IRR, opo. Nagawa nila yon in 2 years time, pero hindi pa na perfect sapagkat wala siyang yung tinatawag nating sunset provision. Sabi ni Lola, halika na, may na tayo dito, tutuloy na ako yan. Sabi niya, tutuloy na ako doon sa ano eh. Sa Metro Manila eh. Sabi niya, masyado ka excited. Oo. Mindoro. Ayan, no? Mindoro dyan. Pati mga taga Mindoro. Ano, pag-iwanan ng babies, kasama pa eh. Talaga naman. Si Lolo. Oo. Tuwa si Lolo. Okay naman natin gagawin yan. Wait lang po, Ito naman mga pictures na pinadala sa akin, naka-video na. So, ito na yan. Ipinakikita ko sa ating mga kabayan. Ito yung sa Bulacan area. Meron naman dyan sa may Mekawayan, sa may bahagi ng Lambakin. Ano yung CDB? Sunod ni Victoria. Yun. Dyan sa may... tapat ng Philippine Arena. Ang ganyan, katindi yan. Naku po. Ay, punta naman tayo ng Mindanao, Nelson. Ayan, sunod na Victoria. At iba sa Mindanao, meron? Meron. Sabi ka naman sa'yo eh. Ito ay nationwide yan, pagka nagsabay-sabay. Ito yan, Sarangani area yan, Nelson. Sa Pulumulok. Fatima. At meron din pong pinadala sa atin sa bahagi naman ng Apupong. Ayan. Nasabi ko sa inyo, akala nyo siguro, nagbibiro kami ni Nelson. Mula sa malaki hanggang sa kalititang sulok ng Pilipinas pa na meron, no? Pampanga. Pampanga naman area ito. Oo. Saan pa? Sa balik ulit tayo ng Negros Occidental, Nelson. Kahit na pumutok ang Mount Canlaon eh. Yan. Sa may Panto City, sa Valladolid, La Castellana, La Carlota. Bali wala sa kanilang pagputok ng Canlaon eh. Ulit pa rin ang paganda. Ang pinaghahandaan, yung ating malaking pagkilos, Nelson eh. At saka yung kanila pong, yung ating pong devotional prayer para sa kapayapaan ng ating bansa. Ganyan po kadami ang tumutugon doon sa ating naging pahayag na no isang araw na tayo ay maghanda para po sa isang malaking gawain. Ayan. Kasi nga, dapat unahin natin. Palipat-lipat. Kapag kayo iba po nagsasalita, ang linaw eh. Kumbaga sa signal eh, 5x5. Nasa kumbaga, malinaw na malinaw. Pero kapag ka naramdaman ko lang, ayaw ko lang, baka ako lang nakapansin ito. Kapag ka kayo na po nagsasalita,
parang nagiging scratchy po ang signal ko. Napapasin niyo ba ng mga staff niyo yung ganung Hindi lang ikaw ang nakapansin sapagkat yung ganun ba? apat na staff ko na tumutulong sa akin para kunan ng konting mga litrato yung nagaganap. Kasi nga, alam na namin na kung minsan, habang nagsasalita ako, alisin naman nila yung camera, nakapokus sa iba. Ang boses ko na lang ang naririnig. Pagkatapos, may ginagawa silang isang technique para yung sinasabi ko hindi magiging malinaw. Kung ang pag-uusapan ay yung pakikinig ng mga sumusubaybay. Kaya, mabuti na lang, may mga kasama rin ako para sa ganun ay yung aking mga binanggit doon sa committee at saka kahapon ay nai-deliver naman ng may konting kaliwanagan. Well, unahin ko po muna kasi kahapon nakita ko, nagkaroon kayo ng social media message doon sa punto na kayo ay hindi pinayagan na magsalita sa plenaryo para matanong ninyo yung ating pambansang budget doon sa punto na ilan ba sa bilang ng mga mahihirap ngayon sa ating bansa, sapagkat yun ang sektor ninyo, urban poor, sa part po ng Sagip Party List, ilang sa nasa urban poor ang makaahon sa kahirapan, Kong? Hindi, bali yun ang pinaka-direksyon ng tanong ko eh. Dapat po sa plenaryo. Oo, kasi, pero bago yun, ilalahad ko yung tono para sa ganun yung pagtatanong ko ay nasa tamang perspektiba. Kasi ang umpisa nun ay yung tinatawag na parte ng general principles na kung saan yung economic cluster natin ay nandoon para sa gano'n silang magbigay linaw kung ano yung magiging epekto ng 6.325 trillion pesos na budget natin sa susunod na taon. For 2025, tama po. Oo, nakiusap ako sa mga kasama ko na kung po pwede ka ako makapagtanong ako ng ilang mga bagay-bagay may kaugnay sa sektor ko. Sapagkat ang sektor naman natin dyan, magmula pa noong 2004 hanggang ngayon, nananatili na ang nire-represent natin, itong mga kababayan natin nasa panig ng kakapusan. Ito yung mga mahihirap na sektor ng ating lipunan. Yung sinasabi nga nila, may patakaran daw na inilagda na lahat ng miyembro ng majority na doon ay kasama nga ako, ay hindi napapayagan na makapagtanong. Kasi ang palagi nilang sinasabi, kailangan matapos natin itong budget deliberation sa plenaryo on or before September 25. So next week. Okay. Opo. Sabi ko, paano yun? Alangan naman ka kung puro minority na lang, parang sila na lang ang interesado para himayin natin ang ating national budget. Tayo pa naman ang tinaguriang departamento na yung hawak ng kapangyarihan ng purse na sinasabi. Power of the purse. Yung power of the purse. Bakit naman yung minority lang ang yung minority wala pa yata ang 30 sa amin, 10% lang ng bilang namin kasi mahigit kami 310. Sa mga tuwid, hindi ba magiging unbalance kung sakasakali ang magtatanong ay manggagaling lamang sa panig ng minority at hindi bibigyan ng karapatan yung mas nakararami para makapagtanong, maging balanse yung pagtatanong. Ang tradisyonalan ko po, Kong, na practice nyo dyan, ang pinapayagang mauna na magtanong, minority. Pero hindi ibig sabihin na kung kayo nasa majority, hindi kayo magtatanong, di po ba? Tama, ganun yan talaga. Kaya marami naman pagkakataon. Ako naman ay nakapagsalita doon. At ganun din ang ginagawa ko. Puro sektor ko yung nire-represent ko doon. Tinatanong ko yung presyo ng kuryente, paano ng direksyon ng agrikultura, kasi mga pati farmers na mahihirap, hindi po pwedeng hindi natin kasama sa sektor natin. Ngayon, ang ipinapaliwanag ko kahapon, pinuntahan ko na nga si Secretary Balisagan sapagkat siya yung Director General ng NEDA. Ang sinasabi ko, ganito yung gusto ko sanang itanong. Ang pinaka-direksyon o pinaka-target ng ating national budget para sa isang taon na nagkakahalaga ng 6.325 trillion pesos. Nelson, alam mo naman yan. So then, sapagkat hindi kailangan manatiling mahirap yung tao. There should be a point in time na dapat lahat doon mag-graduate.
Ayun. So, hindi naman natin gagawin yung programa ngayon na tuloy-tuloy na mahirap na tuloy-tuloy yung subsidy. Hindi pwedeng ganun. Hindi ba kaya nga Magna Carta por de pure? Pasasaan ba't hindi natin matatapos lahat yan kapag ka pinagtibay natin ang direksyon na ito? Pinagsama-sama lahat natin ang magagawa natin. Walang sunset provision. Ngayon, ang sinabi nila itong huli, i-amend na naman daw nila. Sa mga tweet, magmula noong 2019 din, sapagkat pa urong-sulong sila sa IRR, hindi pa nakapagsimula ang batas.